pinabilis mo yung proseso ng pag-iipon. Na hindi mo na mag-iintay ng matagal na panahon bago maipon yung 1,000. Kasi ang gagawin mo lang, magpatak ka ng 1,000 o mag-share ka ng 1,000 and the rest of 100 people, pag ipupool yung pera pagsasama-samahin, kung sino yung napiling unang sasahod, yung buong 100,000 ibibigay sa kanya. Tama ko ba? Yes. So yung purchasing power ng 1,000 mo, because of panuwagan system, naging 100,000 pesos. Tama o tama? Yes. Balik tayo sa insurance. Magkano bili mo sa bronze? 3,150. Kapag may bumili ng bronze na aksidente at namatay, kinuha ni Lord, magkano makukuha ng kanyang pamilyang maiwan? 500. Kalahating milyon. Try to compute in mathematics. Paanong mangyayari na naglagay ka lang ng 3,150 at tumama ka ng kalahating milyon? Tama. Kahit anong mathematics ang gawin mo, hindi mag-add up. Tama po ba? Yes. It's the same concept of paluwagan. Lahat ng taong bumibili ng bronze, naglalagay po yan sa isang palanggana ng bronze coverages. Mag-iipon-ipon ang budget, ang pera, yung pooling ng pera, dumadami. Tama po ba? Yes. Kung sino unang mga aksidente, mamatay, kinuha ni Lord, siya po yung unang bibigyan ng kalahating milyon. Siya yung unang sasahod. Hindi ba? Meron ba dito kung gusto munang sumahod? Wala pa. Pag sure, ha? Okay, ha? Naiintindihan ba ninyo? The same concept. Ito pa maganda. Next mo. Ang forerunner of insurance, yung abuloy system. Kayo ba nakapagbigay na ng abuloy? Yes. Na-experience mo nang magbigay ng abuloy kahit hindi mo kilala yung kumakatok sa gate din. Magbibigay lang ng sobre, no? Ibigay ng sobre, ito sasabihin, ay si ano po, si Aling Training po, namatay, kahapon lamang, konting abuloy lang po. Ikaw naman ngayon, dahil malambot ang puso mo, mag-aabot ka ngayon. Di ba? Sasabihin mo, ay pasensya ka na, ito lamang nakayanan ha. Pag-pray po namin sa Aling Training, sa kanyang pamilya po, condolence po. Pagtalikod mo, magtatanong ka ngayon, sino nga si Aling Training? Kahit hindi mo kilala, nagbibigay ka ng abuloy. Tama mo ba? Yes. Kasi mas okay na ikaw yung nagbibigay kasi ikaw yung nangihingi. Tama ba? Balik tayo sa insurance natin. Bumili ng bronze. Na-aksidente, namatay. Makakuha ng kalahating milyon. Bukod sa kalahating milyon, ano pa makukuha? Di ba for yan assistance? Parang abuloy. Di ba? So, ito yung mga bagay na matagal na natin ginagawa. Sa insurance, ito yung concept na meron din tayo. Pero minsan yung salitang insurance hindi pa naiintindihan ng maraming Pilipino kaya ayaw nila tangkilikin yung produkto. Now, next mo, bakit kailangan mo ng insurance? Kasi ang insurance, may iba-ibang klase po yan. Meron niyang health insurance, na kapag insurance ay about health, sa kalusugan mo nakasentro. Engineering insurance, marine insurance, ito yung mga ginagamit natin. Motor insurance, yung insurance sa mga sasakyan. Ito ba? Accident and liability. Dito tayo nakatuon. Yung insurance natin nakasentro sa aksidente. Now, kapag accident insurance ang produkto, anong pangunahing requirements? Anong pangunahing requirements? Ma-aksidente. Accident insurance nga eh. Di ba? Kasi hindi ka pwedeng makaklaim kapag hindi aksidente ang nangyari. Di ba? O kasi minsan may nagtatanong, hindi ko alam kung naiintindihan nila yung produktong binibenta nila. Sir, bumili po ng OBI. Pag namatay po ng diabetes, covered po ba? Ang sagot ko, kung aksidente po siyang nagka-diabetes, baka pwede ba? Kasi walang nagkaka-diabetes ng aksidente. Tama ba? Sir, ito naman po, namatay. Na-stroke, covered po ba? Covered hindi? Hindi. Kasi hindi naman yan aksidente. Tama po ba? That is involving health. So sa ating produkto, accident insurance, pangunahing requirements ay ma-aksidente. Isang aksidente lang hindi covered sa atin. Aksidente makabuntis. Hindi po covered yun. Kasi it was done by two parties. So walang aksidente doon, ha?
Next, bakit kailangan mo ng insurance? Because kailangan mong i-divide ang risk. Alam niyo yung kasabihan ng mga nakakatanda, kapag lumabas ka ng bahay, yung isang paa mo parang nakasampa sa hukay. Na you'll never know kung safe ka sa labas. Na pag ikaw nakauwi ng bahay, ang laging sinasabi ng magulang mo, salamat Panginoon, nakauwi ng safe yung anak ko. Tama po ba? Kasi the worry is, anything can happen to you outside ng bahay mo. Pwede kang maaksidente, pwede ikaw maka-aksidente, o pwede may mangyari masama sa'yo. Kapag ikaw po, walang insurance at na-aksidente, buong worry nasa sa'yo. May nakilala na ba kayo, kakilala, kapitbahay, or kapamilya na na-aksidente sa motor? May nakilala na kayo na-aksidente sa motor? Natulas, sumemplang, pag na-aksidente sa motor at tinutulungan, ambulance, dinala sa ospital, alam mo unang tanong? Saan pong ospital ako dadalhin? Ay, dadalhin ka namin sa St. Luke's. Huwag na po dyan, sa RMC na lang. Bakit? Mas mura doon. Ang unang iniisip, gastos. Pera. Tama po ba? Pag sinabi, halika, pa-first aid natin, huwag na po, okay lang. Kaya ko pa po. Di ba? Kahit yung tama niya talaga ang lalalala na. Ay, okay na po ako. Kaya na po ito sa manghihilot sa amin. 1 week later, nagmamotor, ganito na maglakad doon. Hindi na sa ospital eh. Bakit? Walang pera. Ang iniisip, gastos. Kapag ikaw may insurance, yung risk lagi nakadivide. Hindi 100% sa'yo. Bakit? Gumastos ka man, may insurance na pwedeng ibalik yung gastos mo pag na-aksidente ka. Tama po ba? Eh pag namatay, naka-bronze, kalahating milyon bibigay. Namatay, naka-platinum, 1 milyon. Paano ka naka-triple platinum ka pa? 3 milyon na makukuha. Diba? So yan yung importansya ng insurance. And next mo, pag sinabi natin insurance, eh isa to sa mga napakagandang division at innovation ng ating kumpanya. Ang Alliance in Motion Global nag-start tayo health and wellness. Tama po ba? Yeah, from health and wellness, nagsimula tayo ng another division, ang pangalan Insurtech Digital Protection Division. Next, pinanganak ang Orvis Victus International. Palakpakan naman natin ang OVI. Next mo ulit, pag sinabing OVI, ayan, ito yan, no? Tatlong salita ang pinagsama-sama. Yung Orvis, Latin word meaning compass, symbolizes guidance to the right direction. Tapos yung XV, Roman numeral na XV kasi ito po ay nilaunch nung ating 15th year anniversary. Kasama din dyan yung Victus, Latin terminology that means life, victory, and success. So put them together, yan yung Orvis Victus International. Okay? Now, sa OVI, next mo, ang ating tagline dito, in everything we do, in short, hindi ka pa na-aksidente, na-imagine ko ng duguan ka. Biro lang, ikaw naman. Ang point dito, may mga tao kasi na hindi pinaghahandaan yung worst case scenario. Tama po ba? Na kapag may mga nangyayaring aksidente, hindi nila pinaghahandaan yung mga crucial part na nakaka-stress. So sa atin, bago pa dumating sa point na yon, sinishare na natin yung produkto. Sabi nga, di ba, prevention is better than cure. Sa atin, ipe-prevent na natin. Hindi man natin ma-prevent, meron tayong pwedeng produkto na makatulong sa kanila pag sila na-aksidente. Okay po ba yun? So ulitin ko, in everything we do, ano nakikita mo? Duguan talaga, no? Next po, brother. Pag sinabing OVI, we are in partnered with our Stronghold Insurance Company Incorporated. Now, next mo, last December, ito po, 7, 2022, nagkaroon tayo ng signing of agreement between OVI and Stronghold. Sino ba si Stronghold? Picturean mo na ito. Next mo, brother, picturean mo yan. Yan si Stronghold. Stronghold is a Filipino-owned non-life insurance company with license to market all types of insurance. Kailan po yan pinanganak ang Stronghold? March 21, 1960. It is even older than Alliance in Motion Global. Nagigets po? Mas matagal siya sa AIM Global, pero ang pinakamaganda dito, ang Stronghold is Filipino-owned non-life insurance company. And Alliance in Motion Global is 100% Filipino-owned networking company in the Philippines. Kaya yung partnership talaga napakaganda. Ang dami nila mga awards and recognition.
And next mo, ito yung kanilang mga sample na kanilang mga major clients. Kilala ko yung mga yan? SM Development Corporation, PLDT, Philinvest, Toyota Motor Philippines, Hanjin Heavy Industry, Solar Philippines, Maynilad, Manila Electric, DMCA Project. Ilan lang ito sa kanilang mga major clients. And alam mo, sino nadagdag na major clients? Ang Alliance Emotion Global Group of Companies. Next mo, brother, pag sinabing OBI, marami magtatanong, marami ng insurance, anong edge nyo? Anong iba sa inyo compared sa iba? Di ba? Ano yung mga ibang insurance sa kilala ninyo? Sun Life, di ba? Sun Life, Pro Life, Manulife, ano pa? Coco Life, lahat ng life, no? Ano pa? Ha? Ano yun? St. Peter? Walang life, no? O kasi pag St. Peter, wala na talaga life eh. Paktay na yan. Parang natutulog lang, pero patay na. Guys, sir, yeah, one of the insurances. Ngayon, anong kaibahan ng OVI sa mga na-mention na companies? Now, ang OVI, one of our edge is we're doing our insurance protection product with the use of Insurtech. Sabi mo nga Insurtech. Insurtech. Pag Insurtech, next mo brother, it is a combination of two words, insurance plus technology combined together. Bakit po? The traditional insurance, sino mga insurances dito bukod sa Global? Ano po insurance ninyo? Oh, Sun Life. Sun Life tsaka? Manulife. Yung iba? Pro Life si Mami, life insurance yan, I guess, no? Ikaw po? Pro Life din. Yung iba, ikaw, sister? St. Peter. Ito nakakapagtaka, no? May nakausap ako, sabi niya, sir, paano kung mabibenta yung ano nyo? Yung OBA nyo, eh, tungkol sa disgrasya yan. Tungkol sa aksidente. Parang nakakahiya na maibenta. Alam mo, sabi ko sa kanya, mindset mo nga yung mga tao mag-prepare, namamatay sila eh. Di ba? Imagine mo, nabibentahan tayo ng St. Peter. Anong mindset sa inyo? Anong mindset sa inyo? Ba't ka bumili? St. Peter. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo pupunta doon. Oo, ang sabi pa ganito, pag namatay ka at pangit ang ugali mo, walang mag-aasikaso ng ataol mo. Di ba? Oh, pero kapag naka St. Peter ka, kami na ang pahala sa kabangaw mo. Di ba? Oh, binamindset ka na habang buhay ka, mag-prepare kang mamatay, eh paano ba yung accident? Ngayon, ang kaibahan sa atin, pag tayo po ay nagbebenta ng insurance, hindi na kagaya ng traditional Sun Life, Manulife, Pro Life, masyadong maraming paperworks. Di ba? Sa traditional insurance, you have to be physically present to sign, to become covered. Kasi in your absence, hindi magkakaroon ng contract, hindi ma-close ang contract, at hindi magiging eligible yung contract kapag wala ka physically. Wherein sa insurance natin sa OBI, kahit po ikaw ay nasa ibang bansa, pwede ka pong maproteksyonan ng SILPRO ng Orbis Victus International. Diba? Wala na masyadong paperworks. Bakit? Things are done digitally. Nag-sign up ka ng OBI. Anong coverage mo, bro? Wala pa kayong coverage? Kayo. Wala pa? Ito wala. Okay, ganito. Sa insurance, sa labas, ako meron din akong Sun Life. Ang Sun Life ko is life insurance plus investment. Ang tawag doon, variable life insurance. Wherein, yung portion ng hinuhulog mo, some of the portion is allotted para pag na may nangyari sa'yo, hospitalization, and ikaw ay namatay, may makukuha ka. Plus, portion of the money na hinuhulog mo is you're giving right to the company, Sun Life, para i-invest nila para lumago yung pera mo. Correct? That's how VUL works. Ngayon sa atin, pag nag-VUL ka, ang daming papel na binigay sa akin, ang kapal-kapal, ang in-explain lang yung nasa top page. Na minsan, kapag binrowse mo yung buong contract,
Ang daming terminologies na hindi mo maintindihan. Tama ba? Na hindi lahat na-explain sa'yo. But it's very important because that's part of your contract. Now, everything is done, person, face-to-face ang usapan. Kapag may claims, dito na nagkakaroon ng mga maraming worst case scenario sa mga traditional na insurances. May nakausap nga ako, sabi, sir, yung mister ko, isang taon ng patay, yung claims ko hanggang ngayon, hindi pa nakakarating. May ganun sila. Yung pagpunta mo sa kumpanya, pabalik-balik, ang daming paperwork na nire-request. Tama po ba? Daming nire-request sa paperwork, and every paperwork na nire-request, may stamp na kailangan dyan. Tama po ba? Ano tawag doon? Ano tawag doon? Certified or in-notarize. Tama po ba? And every notarized may pera involved. Correct or not? So, ang daming mo requirement na sasabit, lahat yon, ang daming perang involved, na minsan, so sobrang babalik-balik mo, pag na-receive mo yung claim, magugulat ka. Yung na-receive mong claim, konting-konti na lang, lamang na yung gastos mo. Kesa dun sa na-claim mo. Bakit? Kasi ang dami yung prosesong pinagdaanan. Paperwork and other matters. But sa OVI, napakadali po. Pag ikaw po may claim, simple lang. Text mo our Viber community, yung ating Viber hotline, and they will help you through the process. Yung mga requirements, kahit yung lahat ng original, to follow mo. Basta masubmit mo, mapicturean mo, maisubmit mo sa ating office, sa ating mga staff, at kapag nag-grant yung iyong claim, in 1 week, 2 weeks, or a month, yung iyong refund or reimbursement, may bibigay ka agad sa iyo. Diba? Ganun kadali. Wala nang masyadong paperwork. And syempre, pag sinabing InsurTech, next mo brother, napakaganda niyan. I-next mo na, labas mo na lahat. Convenience ang napakagandang hatid sa lahat ng miyembro. User-friendly, availability, accessibility. Simple and easy to use. Tama mo ba? Yung ating platform, hindi ba napakadali? Maglalagay ka lang lahat ng info, susundan mo lang yung process, at makakapag-cover ka na. Intelligent and fully digital, cloud-based technology, kaya wala tayong masyadong paperwork. More secure customer data, powered by artificial intelligence, and improve your customer experience. Now, yan ang hatid ng InsurTech. And next mo brother, because of our partnership with Stronghold, nagkaroon tayo ng ating unang product, digital production product, ang tawag ay Seal Pro. Ibalik mo muna. Ano ibig sabihin po ng Seal Pro? Ano ibig sabihin ng Seal Pro? Bibigyan kita ng clue, nasa harapan mo na. Yung mga ulo gumagano, no? Kasi paikot eh. Yan yung Seal Pro natin. Next mo, ang unang product natin sa Seal Pro ay ito, Bronze Seal Pro. May dalawang price dyan. Kapag ikaw ay member, you will get it for 2,100 pesos. But if you will retail it outside to non-members and non-part of our community, bibili mo yan or ibibenta mo ng 3,150. The difference between the two is automatically your retail profit for one product. Magkano yung retail profit sa isang product? 1,050 pesos kaagad. Nagigets po ba? Yes. Ngayon, let's talk about yung laman ng bronze. Kapag ikaw bumili ng Bronze Seal Pro, meron kang 500,000 or 500,000 personal accident coverage. Ito ay kapag ikaw ay na-aksidente. Or, na-aksidente ka, hindi ka namatay, pero meron kang total permanent disability. Ibig sabihin, merong mga naputol sa parte ng katawan mo. Pwede ka rin magkaroon dyan ng unprovoked murder and assault na ang value ay 125,000 pesos. And, kung sakaling ma-aksidente ka, may mga reimbursement na pwedeng i-reimburse mo sa ating opisina, ang yung value ng reimbursement ay hanggang 100,000 pesos. Kung sakaling ma-aksidente ka, pwede ka rin makareceive ng daily cash assistance, 1,000 pesos per day for maximum ng 10 araw po yan. Alright? And last but not the least, kapag ikaw po ay na-aksidente na tuluyan, meron kang burial assistance up to 25,000 pesos. Okay? So, ito yung laman ng bronze. Next natin is the platinum. Kapag platinum, next mo na, doble lamang ng ating bronze na produkto. So, yung dating kalahating milyon sa bronze, magiging 1 million kapag platinum. Tapos, 1 million total permanent disability. Yung unprovoked, naging 250,000.
Medical reimbursement, naging 200,000 pesos. Daily cash assistance, 2,000 pesos per day, maximum ng 10 days, at yung burial assistance, umakyat ng 50,000 pesos. Malinaw po ba? Yes. Next mo ulit, bukod dyan, meron tayong magandang produkto para naman sa mga nasa ibang bansa. Next mo. Yung ating Kabayan Ripat Care. So ano ibig sabihin ng Ripat Care? May Kabayan Bronze, may Kabayan Platinum. Next mo. Sa Kabayan Platinum, Kabayan Bronze, kung ano yung laman ng bronze kanina, siya din laman po nito. Madadagdagan lang yan ng 1 million repatriation benefit value. Para saan po yung repatriation? Kapag meron po mga bumili ng naka-Ripat Care, na-aksidente ka sa ibang bansa, or namatay ka sa ibang bansa, ang worry is paano iuwi yung kanilang labi or kanilang katawan or bangkay. Tama po ba? With the Ripat Care, meron kang benefit value na 1 million na fund or pondo para gamitin para maiuwi po yung katawan nung na-aksidente sa ibang bansa or namatay sa ibang bansa, pauwi po ng Pilipinas. Okay po? Normally, yung iba, pag inuuwi, hanggang airport lamang. Tama po ba? Yes. Hanggang airport lang. Pero sa atin po sa OVI, chinecheck po natin dyan yung address na nakalagay po sa inyong policy. Bakit? Ang ating pong pag-Ripat Care, hindi po hanggang airport, kung hindi hanggang doon po sa mismong tahanan ng taong nawala o namatay. Diba? Door-to-door delivery. Parang ano yan? COD. Parang hindi Lazada. Masyado maliit yung box ng Lazada eh. COD. Ha? Lalamove. Lalamove. Pag inuwi po yan from ibang bansa to Pilipinas, may kakatok sa bahay ninyo. Mami, ito na po yung parcel nyo. Pa 5 star na lang po, COD. Yung uwi po yan hanggang Pilipinas, hanggang sa inyong tahanan. Next mo, kapag Kabayan Platinum naman, ganun pa rin. 1 million yung platinum coverage, pero 1 million pa rin yung repatriation value. Okay po ba? Yes. So, para saan yung mga repatriation? Pwede yan sa mga nasa ibang bansa, pwede rin po yan kahit po nasa Pilipinas ka. Paano po pag nasa Pilipinas? Alit sa yung mga taga-probinsya dito. Saan po yung probinsya ninyo? Bicol. Bicol, Lawan. Tanawan, Batangas, Lawan. Davao. Sino mga taga Davao? Sino yung mga taga Bicol? Bacolod. May taga Bacolod dito? Ay, dugay na si Sister sa Manila. Oh. Mindanao. Saan po sa Mindanao? North Cotabato. Ayan. So halimbawa po, kayo ay, halimbawa, taga Bicol ka. Tapos nasa Bicol ka. Ang address mo sa policy mo ay nasa Bicol. Tapos, dahil makatay yung paa mo, gala ka. Saan ka nagpupunta, doon ka tinamaan ng magaling sa malayong lugar. Kung ma-aksidente ka man kung saan lugar sa Pilipinas, pwedeng mag-activate yung Ripat Care sa'yo, basta yung aksidente na pinangyarihan at dun sa naka-register na address mo sa iyong policy, ang distansya ay 125 kilometers pataas. Okay po? 125 kilometers pataas. So kapag nagkataon na namatay ka dito, tapos nung sinukat, 124.5 kilometers. Anong gagawin mo? Iuro. Usog. Yung iusog. Usog. Oh, simplihan mo lang. Sipain. Lalapit ka ngayon, sisipol-sipol ka. Hinurong yung bangka yan. Huwag mong iurong, makukulong ka. Kasi nilalagyan niyo ng ano ng police court eh. Pero kailangan po 125 kilometers. Okay po ba? Yes. Ayan. So, ingat-ingat ha. Lalo sa mga hindi pa covered. Next. Kapag ikaw po ay bumili ng Seal Pro, pwede kang ma-cover starting with kalahating million na value, 500,000. Pwede mong iangat, 1 million. Pwede mong doblehin, 2 million. Pero ang maximum sa isang tao ay hanggang 3 million pesos lamang po. Yan lang yung maximum. Hanggang 3 million lang. Kapag meron ka pang OVI product sa package mo, or OVI product sa iyong DTC or BTS, hanggang 3 million lang yung ma-record sa'yo.
anything that exceeds 3 million, kapag sa package nang galing, yung personal activation, automatic magiging automatic activation siya. Pwede siyang ibenta, pwede pamigay sa iba. Okay po ba? Now next, sa OVI, kapag ikaw po ay covered na, sino yung mga covered ulit? Nasa kamay. Pag covered ka na, makaka-receive ka next ng ating tinatawag na e-policy or electronic policy. Ano yung policy ulit? Yung policy is the contract between the insurer and the insured. Next mo, pag sinabing e-policy, una mong marireceive yung COI or Confirmation of Insurance. Next mo, brother. Ito yung itsura ng COI. Naka-receive ko ba ng ganyan? Yes! Next mo ulit, ito naman yung COI when it comes sa Platinum. Ito lang po ang kailangan nyo i-double check. Make sure that the names are correct. The names are correct, wala pong typo error, wala pong pagkakamali. Alright? Lagi nyo pong ita-check dyan. Next, kasama na po sa email na marireceive nyo is yung ating pinaka-policy or contract between you and OVI and Stronghold. Inside the contract or policy, next mo, nakalagay po ito lahat. Table of benefits, termination clause, general condition, terms and condition, yung claim procedure, general exclusion, claim requirements kapag accidental death or medical reimbursement, kasama din yung membership protection and termination. Lahat po yan nakalagay po sa ating policy. Next mo, ito yung itsura ng policy na sinasabi ko. Sino po yung nakakita na ng ganito? Naka-download na ng ganito? Nakabasa na ng ganito? Ayan, next mo po ulit. Yan, next mo pa. Nababasa ba? Yes! Nababasa ba? Ako na hindi ko mabasa. Dahil pinapakita ko lang kung ano yung itsura ng ating policy na dapat meron ka. Next mo. Next mo. Ayan. So, isa-isayin natin. Okay, next mo. Ayan. Ito yung mga pag-uusapan natin na nakapaloob sa policy mo. Na importanteng maintindihan mo. Yung accidental death and permanent disablement, yung unprovoked murder and assault, yung medical reimbursement, yung daily cash assistance, pati yung burial benefit. Now, isa-isayin natin. Ito po, kailangan picturean ninyo at kailangan maintindihan niyo po ito. Accidental death and dismemberment insurance is an insurance policy that pays death benefit upon the accidental death of an insured person or upon the loss of a limb due to an accident. Ibig sabihin, kapag ang isang covered ng ating OVA product, magkakaroon ng tinatawag na insurance benefit kapag ang isang covered ay na-aksidente at namatay. Or, na-aksidente, hindi namatay, pero may putol sa katawan. That is what we call dismemberment. Take note, no benefit is payable if the death is due to unnatural causes or other excludable events. Okay? Ano yung mga natural causes? Sakit sa puso. Ano ba? Namatay sa high blood, stroke, cancer. Diba? Anything medical issues, hindi po mako-cover sa ating insurance. Magbibigay tayo ng financial assistance sa mga taong may iwan. Ang tawag po natin ay beneficiary. Okay? So, yun yung mga makukuha nila. Next mo. Now, when it comes sa ating insurance, kapag ikaw ay covered at na-aksidente at total loss of life, automatic, 100% of the principal sum makukuha mo. Magkano yung coverage mo? 1 million. Kapag na-aksidente, hindi ikaw yung kakilala mo, na-aksidente, covered ng OBI, 1 million, 100% may bibigay sa kanya. Na-aksidente, hindi po namatay, pero naputol ang dalawang kamay, nakaganito. Nakapusot pa. Ganyan na ganyan ang itsura. Huwag kang mag-alala. Hindi mo man maipuso yung mga daliri mo, 100% naman ang principal sa makukuha mo. Ibig sabihin, aputo ng kamay. Ha? Laki pirang. naging inchi ka bigla. So pag dalawang kamay na putol, 100%. Bakit po? From being able to being disabled. Kaya naging 100%. Pangatlo, hindi na putol ang kamay.
Putol na paa. Hindi lang isa, dalawa paa. Putol na paa, laki pira. 100% ka ng principal sum. Okay? So halimbawa, naka-double platinum ka, dalawang paa na putol, 2 million. Naka-triple platinum ka, dalawang paa na putol, 3 million. Okay? Hawakan mo yung kamay mo. Sabihin mo, ingat ka. Next mo. Kapag loss of sight of both eyes, dalawang mata, ang nawalan ng paningin at nabulag, 100% din of the principal sum ang makukuha. Alright? 100%. Buhay ka pero wala ka namang paningin. Diba? Hindi mo na makikita yung jowa mo. Kawawa man. 100%. Kapag naputulan ka pero hindi naman buo at hindi pares. Kasi kanina pares-pares eh. Left and right, putol. 100%. Putol na pa, left and right, 100%. Wala ang mata, left and right, 100%. Paano kung putol na isa? Depende saan po naputol. Ito, pag-usapan natin. Loss of arm. Asan ang arm? At or below the elbow. At or below the elbow dito Sa sigo. 70% ang makukuha mo. 70. So kung naka-platinum ka, 70% of 1 million, 700,000 pesos ang makukuha. Congratulations! May pang-down ka na sa kotse. Wala ka nang pang-maneho. Putol na eh. Di ba? Arm, kamay, braso, between elbow and wrist. Asan ang wrist? Asan ang elbow? Kahit saan dito sa gitna, maputol, that is 60%. Kapag 1 million ang coverage mo, 600,000 pesos. Alright. Ito naman, isang kamay. Ito lang. Isang kamay lang ang naputol. Ilang percent? Sa lahat eh. 50. Oh. Baka magtaka ka pa sa mathematics. Isang kanan, isang kaliwa, aputol together, 100%. Isa lang aputol, 50%. Ito maganda. Lahat ng daliri mo, sa hindi ko alam na pagkakataon, lahat ng daliri mo naputol sabay-sabay. Pwede. 4 fingers and thumb of one hand, naputol lahat. Ang makukuha mo, 42.5%. Baka tanungin mo ako, sir, bakit pag naputol yung isang buo, 50%, naputol lahat ng daliri, 42.5% lang. May naiwan pa kasi. May pangsampal pa. Ano yung naiwan? Pangsampal yan. Palad. Kapalad ka. Ikaw ay mapalad na nila lang, may palad ka pa. Naiwan ang palad. Pag sinampal yan, mas masakit yan. Kasi parang kamao na yan, wala nang mga daliri. 42.5% lang po. Okay? Let's talk about tingi-tingi. Daliri. Bawat porsyento ng daliri, importante at mahalaga. Loss of 4 fingers. 4 na daliri, sabay-sabay na putol. Magkano? Ilang percent? 35. 35. That's 350,000 pesos pag naka-platinum. Yes. Yung thumb, ilang percent? 15. Magkano yan pag naka-platinum ka? 150,000. Uy, pwede na. Hintuturo. Index finger, magkano? 10. 10% ng 1 million. 100,000. Yung pinakagitna, middle finger, 6%. Anong 6% ng 1 million? 60. Pag yan yung naputol, ang pangit mo magalit. Putol na eh. Sabi bro, saan bakit yan ang unang naputol? Gamit na gamit eh. Loss of ring finger. Ring finger, palasingsingan. Ilang percent? 5% ng 1 million. 50,000. Ito ang pinakamaganda. Hindi mo akalain na may halaga. Yung hiniliit, anong tawag dito? Middle finger. Little finger. Anong tawag dito? Ang ulangot.
Pinapa-special nyo pa eh. Di ba? Pangulangot. Pag yung pangulangot mo naputol, 4%. 4% ng 1 million magkano? 40,000 pesos. O sige, magaling ba kayo sa mathematics? Kapag ito na lang ang natira, ito na lang ang natira, ilang percent ang makiklaim mo? 90. Ha? 90. Ilang percent? 9. Kasi ito 4, ito 5. Pag ito lang ang natira, pag tinanong ka ng apply mo, Brad, kumusta ka? Okay lang apply. Ha? 14. 15? 15 na to. 153. Ito lang natira, oh. 11. 15? Gitna? 6? 260. 5. Oh. 26. Ito lang na yun. 260. Paano pag ito lang naiwan? Kaya 260. Pag ito lang naiwan, ilang percent? 35. 35. Kapag naputol ko lahat, wala ka ng choice kundi maging? Okay. Ito lang naiwan eh. Sa mamimili ka na lang kung positive ka o negative ka. O ito i-next mo brother. Yung mga daliri nyo, iangat nyo na ganito. Sabi mo, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Hindi, iangat mo ganyan, dali. Mahirap mo sa yung daliri mo. Ilang guhit na nakikita mo sa daliri mo? Tatlo. 5? Sabi ko, ilang guhit nakikita mo sa daliri mo? Sabi niya, 1, 2, 3, 4, 5. Ilang guhit? Sino yung nagsabi ng 5? Kaya, kate. Tatlo lang. Sa daliri. Ilan yan? Isa? Dalawa? O ito ha. Kapag naputol ang daliri, sisiguraduhin, aabot sa unang guhit. Kasi pag hindi umabot sa unang guhit, hindi po siya covered. Putulin pa. So kapag may umayak dito sa 18th floor, abla! Abutan ng daliri ko. Ba't umiiyak? Covered yan eh. Hindi umabot! Yung umabot eh. Dito lang oh. Pwede po kayong putulin sir. Pag hindi po umabot, putulin mo. Pero hindi na covered yun. Kasi murder na tawag doon. Minurder mo yung daliri mo. Ha? Intentional. So kapag mga aksidente ka, pipili ka na ngayon. Nyari, nagdadrive ka ng motor. Tapos tumilapon ka. Sabi pag na-aksidente, nagpa-flashback daw yung buhay, di ba? So OBI, hindi magpa-flashback yung buhay mo eh. Advance ka mag-isip. Kapag nasa area ka tumilapon ka, mag-isip ka ngayon, 50%, 50%. Ha? Mamimili ka ngayon kung magkano gusto mo. Ha? Malak na no? Ang kasama niyan, na-aksidente ka sa motor, nagbibilang ka ngayon kung ilang percentage, hindi pa pala na-include ni apply yung OBI mo. Yari ka ngayon. Tapos ang maliligayang araw. So bawat daliri, mahalaga. Yes. At laging tatandaan, kapag abutan ang daliri, dapat aabot sa guhit. Ha? Sabi mo sa katabi mo, paabutin sa guhit. Ha? Next. O tama na yung kamay. Paano naman tayo? Oh. Loss of leg or above the knee. At or above the knee. Dito. Next mo. Yan. Pag dyan ang putol, 60% ang makukuha. 60. Loss of leg below the knee. Sa ilalim ng tuhod, 50%. Kapag loss of foot, isang paa po, buong paa na putol, 50% din ang makukuha. Kapag lahat naman, loss of all toes of one foot, lahat sila, sabay-sabay na putol, 15%. Loss of big toe, yung hinlalaki,
5%. Kapag kahit ano po sa mga maliliit na daliri sa paa, tagwa 1% each na lang siya. Okay? Huwag mo nang iangat yung paa mo at isipin mo kung ilang guhit. Wala na pong guhit-guhit pag paa. Ha? Basta aputol at daliri, yan po ang porsyento. Ha? Okay ba yun? Next. Loss of sight of one eye, kapag isang mata naman ang nawala ang paningin, gawa ng aksidente, 50% of the principal sum. Kapag ang isang tao naman, due to accident, nagkaroon ng loss of hearing of both ears, dalawang tenga nawala ng pandinig, 50% of the principal sum makukuha mo. Kapag isang pandinig lang ang nawala, 25%. Ang hindi lang po kasama dito, yung nagbibingi-bingihan. Kaya po kung ano yan, benefit sa atin yun. Next, total paralysis. Na-aksidente ka, buhay ka, pero ganyan naman na itsura mo. The mommy returns. May nangyayari bang ganyan? Meron. Kasi may mga na-aksidente, tinatamaan yung kanilang likod na hindi sila nakakatayo. Tama po ba? So they are totally paralyzed. Ano yung bang term sa paralyzed? Ako mako. Lumpo. Paralisado, tama ba? Yung ibang probinsya, ang tawag nila pag total paralysis, sabi nila, sir, inutil na sir. Inutil. Wala na raw silbi. Masalbahe, no? Basta total paralysis, 100%. Kasi hindi na nila kayang mag-function as a normal person. Tama po ba? Next. Meron naman tayong unprovoked murder and assault. So ito, hindi na ito nire-require ng aksidente. Ito po ay ang pagtangkang, hindi po pagtangka, ang pagpatay sa isang taong covered ng OBI na wala kang provocation na ginagawa. Hindi mo kaaway, hindi ka nakipagtalo, wala kang altercation, ikaw ay talagang nasaktuhan lang at napatay. Halimbawa, yung mga hold up, hinold up ka na, tinuluyan ka pa. That's unprovoked murder and assault. Tama po ba? Ano ba yung mga klase ng unprovoked murder and assault? Yung mga mini-murder sa loob ng bahay, ng mga akyat bahay. Tama? Di ba may ganon? That's unprovoked murder and assault. Ano pa? Yung mga kinidnap, ni-rape, pinatay. That's unprovoked murder and assault. Tama po ba? O ito halimbawa, yung kaibigan mo nakikipagsuntukan, tapos sumali ka, tapos ikaw yung napuruhan. Is that unprovoked murder and assault? Eh, bakit? Kasi nakasali ka eh. Tama? Ikaw yung may kasalanan. Correct? Ngayon, magkakaroon ka ng 125,000 kapag ikaw ay naka-bronze, 125,000 kapag ikaw ay namatay gawa na unprovoked murder and assault. Kapag ikaw naman ay naka-platinum, meron kang 250,000. Meron tayong isang miyembro ng ating community, years ago na ito, galing ibang bansa, OFW. Pag-uwi na ng probinsya, naghabal-habal. So yung naghabal-habal siya, hindi na siya nakadaring sa kanila. Hindi na siya nakauwi sa kanila. It turned out na pinagtangkaan yung babae, hinold up, tapos pinatay. After some days, natagpuan, nireport sa pulis, natagpuan yung bangkay ng babae, at nalaman ng pamilya, covered pala siya ng OBI. So, covered siya ng OBI, yung pinakamaganda dito, covered siya, naka-triple platinum. So, ang nakuha niya, ilang 250,000? Tatlo. Kasi tatlong platinum yung coverage niya. So, 250, 250, 250. Ano pang kasama? Burial assistance na 50,000. So, that's a total of 800,000 pesos. Wala tayong sinasabing may katumbas na halaga ang buhay ng tao. Pero the point is, hindi alam ng mga magulang na covered siya, but the 800,000 was used para makapag-proceed sila at makapagsimula uli sa buhay. Lalo na may mga iiwan na anak at mga pamilya. Tama po ba? Sa OBI po, wala pong hype dito. Hindi po pwede yung ginagawa natin sa easy na nambabaliw tayo ng milyon, etc. Sa OBI po, purong ano lamang,
katotohanan at laman ng ating produkto. At walang hype. Bakit? May namatay. Nag-claim 800,000. Paano mo ibibigay yun? Congratulations po! You have received 800,000 pesos from Orbis Victus International. Pwede mo bang gawin yun tapos may tao namatay? So kahit may nag-claim, ang bigat sa loob kasi may taong nawala. Pero ang gaan sa pakiramdam na ang OVI merong pamilyang natulungan because pinili nung taong nawala na proteksyonan yung sarili niya without thinking kung pwede o mangyayari sa kanya yung bagay na yun. Kamukha niya, nalaglag, kung may insurance siya, mapapalitan niya. Pero hindi sa OBI. Nagigets mo ba? Yes. So walang hype, di ba? Gusto mo bang yumaman? Gusto magkaroon ng 1 milyon? Mamamatay ka na. Mamaya. Pwede ba yun? Sino gusto maging instant milyonaryo? Tumawid mamaya sa EDSA. Covered ka. Sagasa, no? Yata ito. That's it. So yan yung unprovoked murder, ha? Wala ka pong ginawa, wala kang kasalanan, wala kang anything dun sa tao, ikaw po ay pinagtangkaan at ikaw po ay napuruhan at namatay. Okay? Next. Tama na yung patay-patay. Ito naman tayo sa medical reimbursement. Ang medical reimbursement mangyayari kapag ikaw po ay na-aksidente, hindi ka po namatay, hindi ka naputulan, pero ikaw po ay napuruhan. Diba? Ang aksidente, tatlo pwede mangyari sa iyo. Aksidente at namatay, aksidente at naputulan, or aksidente at napuruhan. Pag napuruhan ka, medical reimbursement. Kapag naka-bronze ka, meron kang 100,000. Kapag naka-platinum, 200,000. Naka-double platinum, 400,000. Triple platinum, 600,000. Okay? So, ang gagawin mo lang dito, medical reimbursement. Sino po yung nakakaintindi ng salitang reimbursement? Pag sinabing reimbursement, ikaw po muna ang gagastos, tapos yung iyong ginastos po, i-report mo sa ating opisina, maaari pong maibalik sa'yo yung pera na ginastos mo in the form of reimbursement. Nagigets mo ba? Yes. Ngayon, pag sa reimbursement, next mo brother, ano bang aksidenteng mangyari, kailangan mo yan ma-report in 30 days. In 30 days. That is the notification period. At after mo ma-notify in 30 days, bibigyan ka po ng 90 days, next mo, para isubmit yung mga requirements na kailangan para sa pag-process ng claim mo. Okay? Now, next mo ulit, yung period ng 90 days, magsisimula yung first day sa araw na nag-notify ka sa opisina natin. Ikaw pa yung scenario. Ano pong date ngayon? 21. So kapag may na-aksidente ng 21, September 21, you have 30 days para i-report ito. Pwede mong i-report the following day, pwede mong i-report the following week, huwag lang lalampas ng 30 days. Kasi pag lumampas ng 30 days, kahit valid yung aksidente mo, hindi na siya pwede. Kasi po, tapos na yung 30 days notification period. After mong ma-notify, halimbawa na-aksidente ng 21, nireport mo ng September 30, pasok pa rin ba sa 30 days? Pasok pa rin. Report mo ng 30, September 30. Yung first day mo ng 90 days, ang start ng counting, yung September 30. Yung araw na nag-notify ka. Nagigets po ba? Yes. Yun yung bibigay sa'yo, 90 days period. Sa OVI, may 90 days ka to complete the requirements. May nagtanong, sir, gano'n po kabilis yung pag-claim sa OVI? Nakadepende po sa'yo. Kung masasubmit mo lahat, before 90 days, mapapabilis yung process ng pagpapa-approve. Pero kapag inintay mo yung 90 days, matatagalan. Tama po ba? Yes. So, I believe 90 days is more than enough para asikasuhin naman yung requirements eh. Tama po ba? So, yun yung kailangan. Okay? Ang pag-reimbursement mo pinag-uusapan at na-aksidente ka, huwag ka lang pupunta dito na duguan. Paggamot ka muna. Halimbawa ito, next mo. Ano po sa tingin niyo nangyari dyan? Nilapan ng jowa? Ano po sa tingin niyo nangyari dyan? Kinagat na? Kasi sa ating OVI, kahit po kinagat ng aso, or kinalmot ng pusa, or nakagat ng pusa, pasok po sa ating coverage. Kahit po na asong ligaw, or hindi mo aso,
Askal, pwede pong ma-cover. Kahit po yung sarili mong alagang aso kinagat ka, pwede po yun ma-cover. Isang kagat lang po yung hindi po pwede ma-cover. Yung kagat ng jowa mo. Ibang virus po yun, nakakabaliw, lalo pag iniwan ka. Ako po, marami na babaw. Ay, sas. Next! Umabot hindi? Umabot hindi? Oh, ba't mapatingin ka sa daliri mo? Oh, mabot. Ah, di ba? Ang sarap, no? Ano nangyari? Huwag mo nang alamin. Oh, next one. Yan, oh. Kumakain ba kayo ng siomay? Ang sarap isaw-saw sa ano, oh. Isaw-saw sa may toyo, na may kalamansi, na may ano, siling pula. Pwede ka tumitingin. Ito naman eh. Ang KJ mo naman. Ito naman maliit na bagay, tayo-tayo lang. Uy. Hindi mo kaya ganyan. Sorry. Ata. Tingnan mo, kahit naputulan siya, positive pa rin siya. Power! No, parang siomay, no? Pwede lang i-zoom in, eh, no? Parang sarap kumain ng siomay rice ngayon, no? Ito naman, maliit na bagay. Ah, next pa na. Tosino. Oh. Ay, malala. Covered pa siya. Covered pa rin ba yan? Ito yan, no? Explain ko sa iyo, ha? Once upon a time, this happened. Yan ang ulam mamaya. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5. Power! Covered hindi. Oh, wala siyang percent. Pero may medical reimbursement. Diba? Sir, bakit po walang percent? Hindi naman naputol eh. Pero napuruhan. Tama po ba? Tingnan mo nga yung hinlalaki mo. Uy. Oh, next. Gusto ko yung silip mo. Oh. Hatingin mo. Covered ba ito? Yes. Covered ba yan? Oh. Pag ito pinakita mo sa prospect mo, ang susunod na tanong mo, next mo, open-minded ka ba? Branded ka ba? Literal na open-minded eh, no? Covered ba yan? Yes. Covered ba yan? Yes. Oo. Ka-open-minded yan, open literal. Pero aksidente nangyari. So, hindi man siya, ulitin ko, aksidente, hindi namatay. Aksidente, walang putol. Aksidente, napuruhan, medical reimbursement. Alright? Tama na yan. Hindi na siya makatingin sa akin ng diretso. Proceed tayo sa daily cash assistance. Ang daily cash assistance, it is a loss of income as a result of the injury sustained from the accident. The individual may be disabled for some time, either totally or partially. So, he may be confined in the hospital or bedridden at the house, in which case, he is unable to engage in his usual means of livelihood. Kapag na-aksidente ka at require ka magpahinga sa hospital, kapag naka-bronze ka, pwede ka magkaroon ng 1,000 pesos per day, maximum ng 10 araw. Kung sa hospital ka. Pero kapag ikaw po ay na-aksidente at hindi ka sa hospital nagpahinga, pinagpahinga ka lang sa bahay, may doctor's note, huwag kang makulit, magpahinga ka sa bahay, 3 days, diyan ka lang. Pag may doctor's note, nagpapahinga ka sa bahay, pwede ka magkaroon ng 1,000, maximum ng 3 days lamang. Kapag sa bahay. Pag sa ospital, pwedeng maximum ng 10 araw. Okay po? Yes. Malinaw, malinaw? Malinaw. Oh.
Sabihin nyo, Brad, ang ganda pala nito. 3,000 lang ang bili ko, pero pwede akong kumita ng 10,000. Hindi po pwedeng pagkakitaan ito, ha? Huwag niyo po tingnan ito na pagkakitaan. Ito po ay tulong lamang sa inyo dahil hindi ka makahataw sa negosyo mo. Kaya may binibigay na 1,000 per day, maximum ng 10 araw. Malinaw po ba? Yes. Next. Burial benefit. Ang burial benefit po is functioning like a reimbursement. So kung ano po yung nagastos mo sa pagpapalibing, yun lang din po yung maibabalik sa'yo. Hindi po yan buong 25,000, ito sa'yo. Buong 50,000 sa'yo, hindi po ganun. Kung ano lamang po yung ginastos ninyo. Okay? Take note lamang, iba po yung gastos sa libing, iba po yung gastos ng cornic, ng ng cornic, captaincy potong pakwan, ha? Tapos yung lomi, yung siomay, yung siopaw, lahat na, yung mga biskwit, pati yung baraha, Alak. kape, lugaw, red horse daw. Ang tawag po dun sa gastos na yon ay gastos sa lamay. Iba po yung gastos sa lamay, iba po yung gastos ng pagpapalibing. Ano yung normal ginagastos paglibing? Kabao. Ano pa? Libing na. Yung lupa. Ano pa? Yung puntod. Yung ano? Lapida. Yung mga tao na magbababa sa kanya 6 feet below the ground. Di ba? Yung mga services na yun. Yun yung pagpapalibing. Yung ginastos mo na yun, yun lang yung pwedeng maibalik sa'yo sa burial benefit. I gets po. Depende po sa gastos mo. Pag nag-exceed ng 25,000 ang gastos mo at naka-bronze ka, 25,000 lang ibabalik sa'yo. Depende po yan sa resibo na inyong ibibigay sa opisina. Alright? Basta nakalagay lang po sa resibo, burial expenses. Huwag ng burial expenses and captaincy butong pakwan. Puno cards. Lahat nilagay mo. Walang gano'n ha, basta ang resibo isa lang, burial lang. Okay? By the way, ang burial hindi po nadodoble, hindi po natitriple. Kahit naka-double platinum ka, kahit naka-triple platinum ka, ang makukuha mo lamang 50,000 kapag ikaw ay naka-double or triple, kapag naka-bronze ka, 25,000. Nagigets po ba? Yes. May nagtanong, sir, bakit po hindi nadodoble? Hindi po natitriple. Kasi isang katawan lang naman ang ililibing natin eh. Not unless sumama ka. Pwede natin dalawahin. Diba? Kaya isa lang ang burial assistance. Alright? May tanong pa ba? Next. Ito naman yung mga guidelines and exclusion. Yes po, mami. Dapat ba may receipt? Yes po, dapat po may resibo. Kung halimbawa yung mga tao na bukay. Ano po yun? May mga OR yun. May mga official receipt po yung mga services na gano'n. Halimbawa, may ganitong pagkakataon din. Yung nag-asikaso ng lamay, sila na rin yung maglilibing. Di ba may mga gano'n? Yung all-in, yung nakapackage sila. Pag nanghingi ka ng resibo, ang ilalagay nila dapat, burial expenses. Wala na yung, ano ba English ng lamay? Ano mo tapo eh? Awake. Diba? Are you awake? Wake. Diba yung wake or expenses sa burial, sa lamay, minsan kasi, parang burial and wake or ganyan expenses. Iisahin na lang, burial expense lang dapat nakalagay. Okay po? Ito, scenario. Sir, may makiklaim po ba ako ng burial? Yung ataol po, in-sponsor ni Mayor. Yung lupa po binigay ni Congressman. Yung mga tent po na ginamit po namin, binigay po ni Kapitan. Tapos yung amin pong pinaglamayan, sponsor po ni Kagawad. Mayor. Meron po ba kami mare-reimburse? Wala. Ang sagot, wala ka naman ginastos eh. Diba? Pinagpaala ka pag ganun. Ang dami nagmamahal sa iyo. Sana all. So, kailangan may resibong ibibigay. Alright? Next, guidelines and exclusion. I-next mo na, labas mo na lahat. Enrollee must be 16 to 65 years old. Kapag ikaw ay 16 and 17, kailangan mo ng parental consent. Kapag 18 ka na, bahala ka na sa buhay mo, matanda ka na. Hanggang 65 years old, naku-cover po natin. Pag ang tao na covered ay 65, automatic ma-end ang kanyang coverage once nag-66 na po siya. Pag 66, hindi na pwede ma-cover pero pwedeng gawin ang negosyo. Alright? Yun.
covered. Mm. Mabibigyan ba ng OR? Oh. Anything that has OR, pwede mo namang i-report as your expense. Mahirapan kang i-prove na nagbayad ka. Because if you pay and you don't have receipts to back up your payment, ano yan? Parang ano yan? It's your word versus theirs. Ayan. Humihingo, may bayad eh. Ganito, kapag kayo po ay gagastos at mag-file kayo ng reimbursement, make sure to secure a receipt. Oo. At it is your right kapag nagbayad ka to secure a receipt. Kasi nagbayad ka eh. Any form of receipt. Ngayon, uniformed men are covered as long as the accident happened outside the official capacity or outside the trabaho. Okay? Sino ba yung mga uniformed men? Police. Police. Ano ba? Security guard. Security guard. Ano ba? Army. Uniformed men? Teacher. Naka-battle gear yung teacher mo sa math. Fire. Coast Guard, mga ganun. Bombero. Seaman. So covered sila basta yung aksidente nangyari sa labas ng trabaho. Alright? No unprovoked murder and assault coverage for uniformed men. So kapag uniformed men ka, automatic hindi ka na-covered sa unprovoked murder and assault. Hindi mo na kailangan explain. Ang trabaho nila, mataas ang risk. Okay? Ano ba? Seafarers are covered outside their official capacity duty. Yung seafarers or mga seaman must also be outside the ship or vessel or premises para ma-cover sa ating OVI. Anong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay seaman, naka-duty ka sa barko, na-aksidente ka sa loob ng barko, hindi ka covered sa atin. Covered ka ng trabaho. Kasi nasa loob ka ng trabaho. Pero kapag ikaw ay alam mo yung docking na tinatawag? Yung hihinto sila sa isang bansa at meron silang privilege na lumabas. Pag ganun yung nangyari, nag-docking yung isang barko, tapos sila ay lumabas, na-aksidente sila sa labas ng barko, pwede silang ma-cover natin. Alright? Basta ang aksidente nangyari sa loob ng kanilang trabaho at loob ng barko, hindi natin cover. Pero sa labas, cover po natin. Okay? At ang magandang tanong, seaman, nalaglag sa dagat, covered hindi. Ulitin yung tanong, seaman, nasa barko, nalaglag sa dagat, covered hindi. Sino sabi covered? Sino sabi hindi? Sino sabi mo lang pakialam? Covered hindi. Ikaw bro, covered hindi. Covered hindi. Hindi. Bakit? Nalaglag eh. Galing sa barko. Tama. Sabi ng iba, Sam, covered yun. Paano mo nasabing covered? Sa dagat nalaglag eh. Ah, okay, sa labas ng barko. Saan siya galing? Sa barko. Sa loob. Saan di siya covered? Unless galing siya sa langit. Bumagsak, plakda. Seafarers, yan ang ating premises, okay? Construction workers and other similar occupation, kailangan must follow the standard safety protocol set by the government standard or international standard for coverage to be effective. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa construction at ikaw ay hindi nakafollow ng safety standard protocol ng isang area ng construction at na-aksidente ka, may negligence ka sa part mo. So hindi ka makakuha. Ano yung mga kailangan na suot mo pag nasa construction site ka? Safety gears like Helmet. ano pa? Boots. Linawin niyo yung helmet. Baka nasa construction ang helmet pang motor. Hard hat? Ano pa? Vest. Safety vest. Naka-reflectorized vest. Diba? Naka-boots daw. Naka-boots. Kaninong boots? Kay J-Lo. Ang
suot ay safety shoes. Yan. Ano pa? Diba, minsan nire-record pa may goggles, di ba? Yung goggles, hindi pang swimming, ha? Yung goggles na pang construction. Kapag in absence of that, at na-aksidente, anyway, things are case-to-case basis naman. So, depende rin sa degree ng accident at depende kung saan nangyari yung aksidente. Alright? Kasi kahit construction worker ka, na-aksidente ka naman sa labas ng trabaho, eh, makukover ka. Pwede lang magkaroon ng challenge yung approval kapag na-aksidente ka sa site at may negligence sa party mo. Nagigets po ba? Now, yung motorcycle, si mga nagmamotor, pag ikaw nagmamotor at ikaw po ay na-aksidente, sisiguraduhin mo lang yung mga bagay na ito. Number 1, may license ka. Number 2, hindi expired ang lisensya at hindi expired ang rehistro ng motor. Number 3, wala ka pong violate na road rules. Ibig sabihin, from simple swerving to solid lane, nag-overtake ka, yung mga ganon. Alright? Tapos, dapat ikaw naka-helmet. Hindi hard hat. Tapos, dapat ikaw po ay nagda-drive without any influence of alcohol. O hindi ka naman nakadrugs. Kahit isa po doon tamaan, automatic decline po ang inyong claim. Pag nagpa-file ka ng claim, lumabas sa investigation, lasing ka, nakainom ka, automatic, hindi na mo magka-qualify. Meron pong nagpa-approve. Hindi naman siya nakainom, hindi siya naka-drugs, may helmet, may lisensya, may ORCR. Pero it turned out, yung na-aksidente siya, ang kwento niya ganito. Mag-isa siya nagbomotor, tapos wala siyang kasalubong, walang lubak yung kalsada, walang kahit ano, bigla siyang sumemplang. Ngayon, upon investigation, dito sa report niya, ang kwento, nagdadrive ako ng motor, nahilo ako, blackout, sumemplang. Sa tingin niyo, bakit na-decline? Hindi nga siya lasing. Nagsinungaling. No medical. Bakit siya na-decline? Kasi it was proven in the investigation na ang main cause ng kanyang pagsemplang motor or vehicular accident is more on the health, yung pagkahilo at pagka-blackout. Walang kahit ano na sumemplang because mabuhangin, sumemplang because may pothole, or sumemplang because merong nag-ano sa kanya, nag-side sweep sa kanya, or may umano sa kanya. Walang ganon. Siya lang mag-isa. So, ang naging cause, yung pagkahilo. Ano yung pagkahilo? Health concern, so hindi makukover. Okay po? Ayan. Kapag ikaw naman ay pasahero, sila yung mga sumasakay ng angkas, ng mga motor, nakikisakay. Yan. Pwede kang makover kapag na-aksidente ka at ikaw ay angkas. Normally sa ibang insurance, kapag angkas ka, hindi ka na-cover. Pero kapag angkas ka ng motor, pwede kang makover hanggang 25% ng coverage mo. Provided, yung nagda-drive, ganun din. Hindi lasing, hindi naka-drugs, may helmet, may lisensya, hindi expired ang ORCR, at walang road violation. Kapag merong ganun, magkakaroon ng challenge sa pag-claim. Okay po? Malinaw? Alright, next. Ito naman yung mga basic requirements. Sige po, ilabas mo na lahat. Pakipicturean po. Ito yung mga basic requirements kapag mag-claim ka. Ayan. Basic requirements, notice of claim form, copy of declaration, original incident report, kagaya ng police report, SOCO report kapag unprovoked murder and assault, barangay report, or personal incident report. Kapag accidental death, unprovoked murder and assault, andyan yung original registered authenticated death certificate, original registered authenticated proof of relationship like birth certificate, baptismal, marriage, and clear copy ng ID ng taong beneficiary. Next, ito naman yung mga requirements. Sa burial assistance, again, ito lang yung bibigay mo, burial contract or yung burial receipt. Ano nakalagay? Burial expense lamang. Pag medical reimbursement, yung abstract or yung clinical,
yung medical certificate, yung original hospital bill or statement of account, tapos yung copy ng doctor's prescription, kung may pinabibili sa yung gamot, tapos yung OR, original receipt ng mga gamot na binili mo, kasama din dyan yung clear copy ng ID of the member. Kapag may mga putol-putol or any accident, kasama dyan yung physical condition na certification from the specialist, photo of the injury or the amputation. Kaya marami tayong mga pictures. Gusto mo send ko sa'yo? Tapos clear copy of the ID of the member. Marami pa akong pictures na baon pero hindi ko na lang papakita lahat. Kung gusto niyo makita, sino gusto makakita? Kasi araw-araw may nagsisend sa amin eh. Tapang. Oh, kapait sila. Next! Ayan. Ulitin ko, ito yung mga basic requirements. Tapos dito ka po magme-message. Picturean mo yan. Next mo, notify our OVI team kay Miss Rhea na head ng operations ng OVI right now. And OVI claims Viber number. Okay? Ayan. Na-picturean na? And let me introduce to you, next mo, ang executives and management team ng OVI. Ayan si VP Adrian Dan Rosario and VP Nico Imson together with the OVI team. Ayan. Sila yung mga staff sa OVI na makakatulong sa inyo. And next, kasama ko dyan as OVI Master. Next mo, ayan, si Dr. Rachel Manguera. Ayan. Okay? Now next, it's time, kung meron kayong mga question, let's talk about your question at sagutin natin one at a time. Okay? Sorry. Sino yung walang gusto magtanong? Yes po. Sir, yung sa daily cash assistance, applicable ba siya sa mga empleyado lang? Ayan. Dito nagkakaroon ng confusion. Sir, ideal po ba siya sa empleyado lang? Regardless po kung empleyado ka o hindi. Ang requirements ng daily cash assistance is ikaw ay na-hospitalized due to accident. Paano kung nasa bahay lang? Parang not fit to work, pero hindi naman nga. kahit ano sir, hindi empleyado. Oo. Pag sa bahay ka ka nagpahinga hanggang 3 days lang maximum. Daily cash assistance. Wala naman sinabing kailangan may trabaho ka para maka-qualify ka sa daily cash assistance. Next question. Simulan ko sa likod ha. Di ba bawat isa may tag-iisang tanong? Yes. Sina? Ayun po. Ay, di po. Wala naman po sinabing motor lang. Yung e-bike is, kasama naman yun, pero ang e-bike is considered as bike. Electric bike. Hindi ka hanapan ng registro kasi walang registro. Hindi ka rin hanapan ng lisensya. Same di report ng lisensya for e-bike. Pero pag na-accidente ka with e-bike, is considered like nagbabayad ka at na-accidente ka. Wala na yung applicable na may rules pa gano'n. Pero pag may nalaman on your part na may negligence ka kaya ikaw yung nag-cause ng accident, pwedeng maalanganin yung claims mo. Ganito po, kapag sa labas po, any vehicular accident, kapag ikaw yung nag-cause ng accident, tagilid ka agad ang claims mo. Bakit? Because ikaw yung nag-adya ng aksidente eh. Kaya nga depende yun sa magiging report, police report, etc. Depende po sa investigation na mangyayari. Kapag ikaw yung e-bike na kamote driver, baka auto-deny ka. Kasi kamote driver. So, ganun kasi. Alam niyo ba, ang hari ng kalsada ngayon, hindi na jeep? E-bike na. Kaya sila hari ng kalsada, hindi nila alam yung mga language ng pagmamaneho, na pag binusinakan 2 beses, tumabi ka na. Sila binusinakan mo na ng 10 beses, andun pa rin.
Kapag hindi mo na-report within 30 days, kahit po valid yung accident, tapos na yung period para ma-report. 30 days. By the way po, kapag may na-aksidente, ang magpa-file, pwedeng yung ibang tao. Pwedeng yung upline, pwedeng yung sponsor, pwedeng yung kapamilya. Basta importante, within 30 days, mananotify. Kahit hindi yung mismong na-aksidente. Kasi ikaw na kayo na-aksidente, ikaw pa magre-report. Ako po, si Pedro, ang sakit po ng ulo ko, aksidente po. Pwedeng ibang tao. Kaya po, kung kayo po ay may OBI na product insurance natin, make it to a point na may tao nakakaalam na insured ka. Especially yung sponsor mo o yung upline mo, dapat alam. Para ano mang mangyari, may magre-report sa opisina. Kasi kapag na-miss out mo yung 30 days, sayang naman. After 30 days, kahit paglupasay po kayo sa opisina, hindi na po magtraga. Tapos na po kasi yung period. Yes po. Example po, one of time is Australian. Pero nakatira siya dito na how many years sa Philippines. And then the second one po yung tanong ko is, how about po yung nagdadrive mo yung driver, is hindi niya, yung motorist hindi niya pagmamahal. Alright, ganito. Question number 1. All OVI insurance product is for Filipinos and Filipinos for now. So, hindi po pwede sa ibang lahi unless they are dual citizen. Ano sila? May Filipino passport holder and yung nationality nila. So, kapag sila po, regardless, kahit 50 years ka na po sa Pilipinas, kung hindi ka naman Filipino citizen, hindi ma-apply sa iyo ang ating insurance. Kailangan po Filipino citizen. Ngayon, dun naman sa pangalawang question na, what if angkas ka ng motor, tapos yung motor po ay walang ORCR, alam mo na yung sagot, automatic may violation na kaagad yung nagdadrive ng motor. I mean, yung angkas driver, hindi niya pagmamayari ang Regardless kung hindi niya pagmamayari yung motor, kung makakapag-provide naman siya ng ORCR na hindi expert. Oo. Kasi lalo na kapag mga riding app, hindi naman yung magdadrive ng sila eh. Hindi sila kompleto ng requirements eh. Kasi once na ma-check sila automatic, hindi lang yung kanilang sasakyan ang ma-apektuhan, pati yung license nila pwede ma-revoke. Kaya I don't see if there are some na willing to take the risk na ma-revoke yung license nila for something na pwede naman nilang gawin ng tama. Pero kung dumating yung point na ganun, pwede magkaroon ng problema kung hindi niya makakapag-provide ng ORCR. Oo. Kasi that is violation already hindi na sa OBI yun sa batas na ng Pilipinas. Oo. Nabawal ka mag-drive na walang ORCR or hindi registrado yung motor. Ang tawag sa'yo doon, kolorong ka. Next po. Yes po. Paano siya kung sakali sa akin naman kung OFW citizen sa ibang bansa ka? Paano? Ganito. OFW, tapos nagpa-citizen sa ibang bansa. Pag natural born Filipino ka at sa yung birth certificate ay Filipino ka, covered pa rin. Kasi natural born Filipino ka eh. Nagpa-dual citizen ka na sa ibang bansa. So pag nag-shift na, wala na. Natural birth tapos iba na yung ano niya sa ibang bansa. Basta sa birth certificate mo, may nakalagay pa rin daw Filipino. Kasi kung basta pa ng ibang ano sa May, ano pa rin yun eh, may part pa rin na Filipino ka pa rin, natural born Filipino ka pa rin. Kasi sa birth certificate mo, Pinoy ka pa rin. Pwede ka mag-change ng nationality, yung passport na i-honor mo, ibang passport, pero pwede ka mag-dual passport, dual citizen ang tawag. Not unless i-revoke mo yung pagiging Pilipino mo na itatakwil mo, pati birth certificate mo, papalitan mo. Wala ngayon, Marshall na ako, Marshall. Hindi na ako Pinoy. May mga ganun kasi na up to the point, it will boil down doon sa legal documents na titingnan yung birth certificate. Na kung natural born Filipino ka, nakalagay pa rin doon, citizen is Filipino. Ayan, next question po. Ayan, magandang question sa calamity. Meron po tayong calamity na hindi po mako-cover. 3 calamity po na hindi mako-cover pag ito po nangyari na ating po insurance.
one, kapag naputukan. Pangalawa, naalog. Tapos pangatlo, naanod. Naputukan. Volcanic eruption. Kayo naman, yung mga iniisip ninyo. Anong putok daw, sir? Natural phenomenon eh. Number one, na calamity or natural na pwede mangyari. Naputukan, volcanic eruption. Yan. O pangalawa, naanog. Earthquake. Eh talaga, mag-isip kayo. Pangatlo, naanod. Mga tidal wave, mga tsunami. Yan. So hindi mako-cover yun. Yung baha, hindi tidal wave yun. Kidlat, nakidlatan? Depende po kung anong trip mo. Kasi kung trip mo talagang makidlatan, nakalagay doon, huwag ka na magtambay dito, may kidlat. Tapos tumambay ka pa din. Dinisregard mo yung notice, dinisregard mo yung sign, negligence mo na yun. Pero kung ikaw ay naglalakad lamang, naka-umbrella ka, tapos talagang target ka ni Thor, nakidlatan ka, may ganun po kasi, di ba, nakikiglatan ng nakapayong, di ba? Depende sa ano yan eh. So pag ganun, it can be pure accident. Nabagsakan ng... No, pwede mga ganun eh. Nadulas nga sa banyo eh, covered eh. Oh! Nadulas sa banyo, covered. Ano pa? Napuwing, covered. Natin mo, napuwing? Paano po siya napuwing? Binusa po yung ano eh, binusa po yung ano, 1 kilo ng buhangin sa ano. Di ba nga ganun ba sa pure accident po yung nangyari? Lahat naman iimbestigahan eh. So everything is going to be scrutinized in many forms, in many ways, in many angles, para mapapatunayan talaga yung accident. Yes po. Nakunan? Hindi po accident yun. That is health related. Okay. Hindi, parang nadulas. Aksidente yung pagkunan, pero hindi pala abortion ang tawag. Ano yung slide? Oh, dilatation of urethra. Miscarriage, ano yan eh, health RASPA. condition. Eh. RASPA is a procedure to clean the part. It's not an accident. Pag nadulas ka, I will have to check. Kasi it's more on health kasi eh. Yung ganun eh. Ang aksidente kasi yung mga bruises, mga gano'n. Pero I will verify kung cover yung ganun. Kasi it's more on ano eh. In my opinion, it's more on health related eh. Yung mga miscarriages, yung baka mga sa jail. kunan. Siguro covered, pero Hindi rin cover yung mga ano, yung mga nagsinungaling sa asawa, nadulas. huli yan, huli. Ay, nasabi ko. Ay, tanong. Yes po. Yung ano, nagda-drive po siya, tapos wala pa, may sakit na siya, pero inatake siya, nauna yung accident. See, from your word itself, mali na agad yung chronological order. Kasi, ma-aksidente ka, kalimitan yan, na-aksidente, nawawala yung focus because nagkakaroon ng internal battle sa kanyang health. Bigyan natin ng halimbawa. Ito, isang halimbawa. May matanda, nasa kanyang bahay, second floor. Pababa ng hagdan, nalaglag, lumampas yung katawan sa floor, tinakbo sa ospital, dead on arrival. Covered hindi. Covered hindi. Depende. So, kung ikaw ay bystander at nakita mo yung paglaglag, sasabihin mo, na ospital po siya, tinakbo po siya, kaya po siya namatay kasi nalaglag po siya sa hagdan. Pero pagdating sa ospital, yung chinek yung katawan at yung taong DOA sa ospital, it was found out, bago siya malaglag sa hagdan, inatake sa puso. Inatake sa puso, nalaglag sa hagdan, lumampas yung katawan, pagtakbo sa ospital, dead on arrival. So the cause of death is still yung pagbabasihan. If it's about the health, ex ka agad yun. Hindi siya pwede makover sa akin. So same goes dito sa sinabi mo na ng vehicular accident. Di ba? Kasi kahit sabihin mong vehicular accident, merong mga vehicular accident na kahit may trauma, pero ang kinakamatay, yung health. Oo. So again, based on the investigation pa rin.
Basta pag may nangyari pong aksidente, either na minor or major, ang wag na wag mong kakalimutan is the 30 days and 90 days. In 30 days, mai-report mo kung anong hihingin sa yung requirement, do everything in your power to submit it in 90 days time. Kasi pag sinabit mo na yung notification, binigyan ka ng list of requirements na isubmit, hindi mo na-submit in 90 days, ang bola, naiwan sa'yo. So, kaya nag-deny, not because hindi pwede, because you failed to submit the requirements. I guess po. Yes. Next question. Sige po. For example po sir, kasi may mga prospect din kami na sa province. Di ba sa province may one-way lang na kalsada? And may mga nagdadrive din doon na hindi nag-helmet or naghabal-habal, wala naman yan na helmet. Di ba nasa requirements na kailangan? So what if na-accident, nakahabal-habal for example, di na-helmet? Okay lang din ba yun? Again, pinag-usapan nga namin sa loob, yung batas, when it comes to traffic, when it comes to transportation, is applied to everything, everyone in every city, every province, in every country. So walang special power na sa amin po kasi hindi uso yan eh. Walang ganun. exception to the rule. There's no exception to the rule. So, but if something happened like that, on your end, as a bridge, what you can do is to assist to file, pero not to promise. Pero nang ano sir, nakaklaim naman yung sa amin na nakabal-habal. Ganon kasi nga, it will be based on the investigation. So, ang OVI, hindi ka one-dimensional na no ka agad and yes ka agad. Don't be, too excited na umuo at mangako at magbigay bitaw ng salita. Kasi kapag nag-file ka at na-deny, ako magbubumirang sa'yo, babalik sa'yo. And you don't have any choice but to shell out from your pocket kasi masisira ka. And masisira yung business natin. Diba? So again, kung nakapag-file at nakapag-claim, then it means yung rules, ang tinignan na aspect, hindi yung rules ng yung tinignan dun sa incidental report and dun sa mga ibang requirements na isinabit po ninyo. Kaya nakapag-claim. Again, I'm not saying no, I'm not saying yes, because everything is subject to investigation. Ang pinakamaganda on our end, pag meron tayong kliyente na aksidente, our moral responsibility is to assist them to file. At assist them para kumpletuhin yung requirements. Okay? And by the way, pag may bumili po ng Silpro sa inyo, huwag nyo nang patulugin. Right there and then, i-activate at i-encode po ninyo ang policy. Kasi may nangyayari, binigay yung kanyang package ng Monday, binili ng Monday, Friday in-encode, Wednesday na aksidente. Covered hindi. Oh, sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Hindi na yung company. Because it's in the hands of the bridge. Yung apply, yung dapat na mag-encode. So sa atin, sa OVI, dapat you also look at the moral responsibility na pag may bumili sa'yo, huwag mo na patagalin. I-ano mo kaagad, i-encode mo kaagad. Because kapag nag-encode ka ng policy, it will take 24 hours bago ma-activate. May 24 hours na tayo na period bago ma-activate. Okay? So, halimbawa, in-encode kita ngayon, Saturday, mag-activate yan the following day. Regardless kung Sunday, Monday, o kung anong araw. So, i-advise na kita. Alam mo, Mikaela, bumili ka na ng maraming chichirya, tapos ito yung Netflix ko, ilagin mo. Diyan ka lang sa kwarto, huwag ka muna lalabas. Para safe ka talaga. Diba? Kasi may 24 hours. Pag doon sa 24 hours nangyari yung aksidente, covered hindi? Hindi. Kasi kailangan ma-activate muna bago siya ma-aksidente. Hindi po pwedeng una yung aksidente bago cover, ha? Ang nangyari kasi, nire-recruit, binibenta ng Silpro, ang sabi, Brad, next week na lang, mag-birthday ako ng weekend eh. So yung pera ko, gagamitin ko sa birthday. Kaya nangyari, birthday, kasiyahan, pauwi na aksidente. Sumem lang sa motor. Sila mag-asawa, gasgas ang kanilang katawan. Tumawag ngayon sa partner natin, bro, naalala ko yung binibenta mo. Pwede pa ba ako dyan? Pwede. Aksidente kasi ako kagabi. Ay, hindi na. Hindi pwedeng aksidente, tsaka cover. Hindi mo pwede ganun. Mauna lagi yung coverage before the accident. Alright? Next question. Yes po. For example,
po ng, just in case na Ganun po, magkakataon. lahat po ng insurances na makakatanggap siya even sa OPM. Ganito. Iba-iba ang klase ng insurance. There are life insurance, accident insurance, health insurance. So, depende sa magkakatalo ng insurance. Kung parehas siya na accident insurance, you will have to choose kung saan ka mag-claim. Because, kung ano yung sasabit mo sa party A and sa atin, iisa lang eh. So, i-weigh mo kung saan mas okay yung benefits sa'yo. Okay? And by the way, wala tayong dun sa ibang insurances. Mas ang importante sa atin, yung ating process. Pag 30 days, ni-report mo, asikasuhin natin, bibigyan ka ng listahan ng requirements. Pag nasabit mo yung requirements, mapapafile yung process ng approval ng claim. Kasi may mga nire-require kasi na original copies na hindi mo pwedeng isubmit sa 2 o 3 insurances. Yeah. So doon magkakaroon ng ano lang, ng katalo. Ayan. Ikaw na lang ko. Ano pa? Question? Yes po. Ito na lang. Oh. How about po yung mga construction worker na, kasi may mga construction company po na, maliliit na construction company na hindi masyadong nag-require ng PPE. How about covered pa rin po ba sila lahat? Ganito. Yung mga mason, yung mga kontraktor, yung mga nangokontrata, yung mga mason, foreman, yung mga nagko-construction sa ibang, kahit hindi sa probinsya, kahit sa Metro Manila eh, ng mga small time na ano. Kapag hindi sila nagka-follow ng safety protocol, wala silang certification ng gano'n. Pag nangyari ang aksidente, dun sa trabaho nila, maaari hindi sila makover. Kasi yung ibang mga nagtatrabaho sa construction, instead na hard hat yung ginagamit, from ordinaryong tao, nagiging ninja turtle. Damit lang yung protective gear nila. How can the shirt protect you from danger? Diba? Yung iba, instead na naka-hard hat, nakapaa. Diba? So, you're already exposing yourself to the risk. Kaya pag doon nangyari ang aksidente, tapos hindi ka nagpa-follow sa safety protocol and procedure, wala kayong certification, doon magkakatalo yung claims. Pero, kahit na ikaw ay contractor, kahit na ikaw ay mason, kahit na ikaw ay foreman at tagapala, nasa construction nagtatrabaho, pero the accident happened outside of your job, pwede naman makover. Doon lang magkakaroon ng challenge kapag yung aksidente nangyari on the site, tapos hindi ka nagpa-follow ng safety. How about po hindi complete yung PPE? Again, you can file. It is going to be investigated. Oo. Kasi unless hindi mo ma-provide yung mga necessary requirement, doon magkakaroon ng lapses na hindi ma-approve yung claim mo. Pero kung kaya mo naman i-approve at masubmit mo lahat ng requirements, doon ang ating partner na yung magde-decide kung qualified ba for the claim or hindi. So lagi nating trabaho is to secure the report in 30 days at wag natin paabutin ng more than 90 days. Kasi, at again, wag kayong mangangako na, bahala. Positive yan. Pag-file mo, pag-report mo, denied. Naku, wala kang mukhang iyaharap ngayon. Di ba? Tapos yung claim umabot ng 150,000. Naku po. Iyak ka talaga. Sakit mo. Ayan. So next question. Yes po. For example, sir, dito siya nakatira sa Manila, tapos na-accident din namatay, tapos sinabi ng family na doon na lang iturol sa probinsya. Qualified po ba yung sa legal care? Saan ang address niya? Yun ang number 1. Depende kasi kung ano yung address niya dun sa kanyang policy. Paano po kung ang address niya sa policies dito sa Manila, hindi siya qualified? Depende kung saan siya namatay. Di ba 125 kilometers? Yes. Sir, taga Metro Manila po siya. Saan siya namatay? Sa kabilang barangay. Hindi pwede yun. Hindi po gusto Dapat 125 kilometers. Lagi, it's about, remember, your contract between the insurer at insured, everything states in the policy.
So kung ano yung address na nakalagay doon, yun yung pagbabasihan. Hindi yung gusto ng taong kamag-anak na naiwan. So again, kaya sa mga OFW po na inyong bebentahan ng Silpro, kung saan po silang bansa nandoon physically, that's the address that they must use. Kasi halimbawa, nasa Jeddah, binentahan mo ng platinum refund care, nasa Jeddah. Pero niregister na address, Bicol. Na-aksidente sa Jeddah, susunduin, nasa Bicol. Di ba? Kasi magdedepende dun sa address. So kailangan, alam yung address. Okay? Ganon din sa Pilipinas. Sino yung mga taga-probinsya dito? Taga Davao, taga Bicol, taga Mindanao. O, kung saan ka kayo nakatira, doon mo yung i-address mo. Kasi nandun ka physically eh. Hindi naman sa probinsya mo eh. Tama po ba? Kung ano yung residing address mo, yung present address, yun yung ginagamit. Next question. Sir, Yes po. for example, OFW yung later, tapos diba distributor siya, nag-register siya, for example, sa Jordan. Tapos, nag-for good dito, and then dito na aksidente. Ano yung mangyayari doon? Paano, pwede bang palitan sa OBI yung address? Mamimili ka ngayon bro. Depende sa aksidente. Aksidente na matay, aksidente na putulan, o aksidente na puruhan. Paano ko yung tatlo? You can never take all, yun Hindi naman po, ang ano yun policy. kasi parang yung tatlo po, if you, yung parang dito? Yung kapag nangyari yung, for example, yun, matay, o kaya nangyari yung naputulan, or nangyari yung na-aksidente na, paano ba yun? Kahit na ikaw ay OFW at nasa Jordan, nandito ka na aksidente, kung ikaw ay namatay, 100% yung claims bibigay. Kapag ikaw naman ay aksidente at naputulan, kung depende sa putol. Kung ikaw naman ay aksidente at napuruhan, depende sa ginastos mong na-reimburse. Oh. So, kahit nasa Jordan siya naka-register, may claim pa rin. Regardless kung nasaan siya basta may policy ka. Yung location, magbabari lang sa repatriation. Pero dun sa mga claims, walang kinalaman ng lugar. Dun sa repatriation lang magkakaroon ng katalog, depende sa lugar. Okay? Yun lang. And by the way, kapag ang ating policy naman ay yearly po nire-renew. So, kung meron kang ipapa-amend, either na ipa-amend mo agad-agad or hintay mo mag-expire, sa next na encoding mo, baguhin mo yung details mo. Diba? And by the way, sa mga covered po dito, ang pwede lang pong gawin na beneficiary, yung mga next of kin at immediate family. Bawal po yung mga side bet. Ha? Hindi po pwede yung kabet. Ha? May mga juwa-juwa. Ha? Bawal po yan. Para maiwasan lang yung stress. Minsan, pero yung regarding po dyan sa sabi mo, meron kasing gusto mag-insure pero parang ayaw niya yung family niya i-beneficiary. Oh, sige. Then yung partner niya talagang pinupush and hinihingian namin talaga na family, as in family. Pero ayaw niya talaga kasi may galit daw siya. O ganito, galit ka sa magulang mo, granted. Galit ka sa lahat ng kamag-anak mo, granted. Galit ka sa lahat ng kapatid mo, di ba? Granted. Kung yun ang pipiliin mo na magiging beneficiary mo, buhay ka pa, gumawa ka na ng kasulatan na ako si Poncio Pilato, pag ako na-aksidente, lahat ng yamang maiiwan ko, ibigay sa taong ito. Panotarize mo. Submit mo sa OBI. Kasi anything happen, pag yun ay kinuha ni Lord na aksidente at namatay, ang claims, ang una kasi maghahabol, immediate family. But if you have the proper documents that notarized and honored by the government, may kasulatan may last will and testament yung taong nawala. So he has the right dun sa may iwan niyang kaperahan. So buhay ka pa, may last will and testament. Tapos manotarize mo. Ako po, si Pedro, kapag po ako'y nawala, ibigay po ang aking kaperahan sa aking best friend. Kailangan po pala sir, notary. Oo, kailangan yun.
ito naman po, sa live-in. Di ba po kasi sa mastery natin is 5 years dapat nagsasama. Ah, Tama po? yeah. Pag 1 year, then, pero may anak na sila. Ang tawag doon, common law wife. Common law partner. Basta they can secure address. Secure an ID na may pareho silang address. So sa kukuha ng ID na may pares kayong address, punta ka kay Kapitan. Barangay. Barangay. Yes po. Pwede pa yung mundo sa isang upo ka na. Corporate plan. Halimbawa, yung contractor, i-assure na lahat ng tao, pero ang beneficiary sa office. Ay, hindi po. Kasi ang ano niya, sir, halimbawa, minor accident lang, siya ang magbibigay ng pera. Hindi po. That's a big no-no. You know why? Kaya sinimulan ko sa definition ng insurance. Remember the definition of insurance? Insurance is a legal agreement between two parties. The insured and the insurer. Kahit ikaw yung kumpanya na bumili nito, if you decided to name it to that person, siya ang may karapatan din sa insurance, no other person. Pwede, sir, kagaya yung yung by notarized na written document. Because there can be conflict of interest na pwede mangyari. Kasi meron nag-question ganyan sa isang Oo. Hindi po pwede. Kasi pag sakaling may mamatay doon, ang magkukuha ng claim yung kumpanya, and the company will be the one deciding magkano ibibigay sa pamilya. That's a big no-no. Hindi yun ang definition of insurance. Kasi sabi nila, sir, pero isang insurance, anong ibang Well, that's not us. Yun ang kaibahan. general provisions na ibang. Hindi. Siguro sa life insurance nila, pero sa atin, accident insurance, pinoprotection na natin, not the company, but the person who is insured. Kasi kapag yan ang iisipin mo, then you're protecting the company, not the person itself. It's not a contract between insurer and the insured already. There's third party trying to manipulate or trying to control things. Diba? So, they wanted to buy the product, pero they wanted to do it their own way. Mahirap po yun. Kasi legal agreement yan eh. Legal na kontrata yan eh. It's a contract between dun sa taong bumili at dun sa nag-i-insure. Not them. Kaya pag meron kayong kumpanya na makakausap, i-suggest nyo, kung magbibigay po kayo ng insurance sa mga empleyado ninyo, then classify yung mga taong pagbibigyan. Kasi once na in-award nyo yan sa kanila, it's theirs, hindi po sa inyo. Sa kanila po yun. So kung gusto nyo bumawi, edi i-deduct nyo sa kanila 6 months. I-staggered nyo, every quincenas katapusan, may deduction ka. O 500 per cut, o times 6 months, o diba? O mga ganun, o 250, nasa 3,000 na yun in 6 months. Ganun yung ginagawa ng iba. So they use it as incentive, pinapaunahan ng company, pero dinededuct pa rin sa mga empleyado para hindi masakit sa bulsa. Ganun. Pero yung question na can we become the beneficiary, it's a big no. Hindi po yun, hindi po pwede. Dapat po immediate family. Ayan. Kinalungkot. Malinaw po ba? Yes! Ulitin ko ha. Ang ating produkto, kailangan po talagang bubusisiin mo at talagang kailangan po aaralin mo. Kasi hindi ka pwedeng basta offer ng offer tapos off hands ka na, bahala ka sa buhay mo. Hindi po pwedeng gano'n. We have moral responsibility sa mga taong bebentahan natin kasi tayo yung bridge between them and the company OBI and Stronghold. Okay? Last question for tonight. Wala na? Ano ba naman yan? Hindi pa nakakapagtanong eh. Wala na po? Sure? Yung sa'yo, nagtanong. Sure? Sure na sure? Beneficiary. Wala na ha? But anyway, if you have question, you have our number of our OVI, yung ating Viber number. You can message the Viber.